Magandang araw mga kaibigan. Ito, bigyan natin ng reaction at opinion itong post ni Lance Duterte 21 minutes ago. Sabi niya, Philippine government, nasa The Hague na po si Senator Bato. Ipa-aresto nyo na. Okay, so ito, namisita pala si Senator Bato. Matutuwa ngayon si Tatay Digong, magkikita sila. Sino pa yung ang alam ko bumalik din si Senator Robin Padilla sa The Hague. So dalawa na sila doon. I'm not sure si Congressman Pulong nakabalik na ata sa Davao. So ang nasa The Hague ngayon kasama ni Tatay Digong namimisita, of course si Attorney Harry Roque, permanente naman doon. So, Senator Padilla and Senator Bato, yes. I don't know kung kailan pupunta si Senator Bongo. I'm sure pupunta rin yan kasi na-monitor ko noon nung si BP Sarap ang nandun. Sabi daw ni Tatay Digong, bawal daw bumisita yung mga PDP laban na kumakandidato hanggat hindi sila mananalo. O ngayon, dahil nanalo na, kaya that's good news. Natutuwa ako at alam mo, napaka-loyal itong si Senator Bato kay Tatay Digong. Nung wala pa na itong eleksyon, at mainit yung bali-balita na susunod na arestuhin ng ICC, ayan si Senator Bato. Sina General Albayalde. So, nakapag-desisyon si Senator Bato na kung talagang lalabas ang arrest warrant niya, hindi na daw siya magtatago, hindi na siya lalaban, kusa na lang daw siya na magpa-aresto. At madala sa Netherlands, ang rason niya ganito, para may makasama si PRRD doon. Kung ang pagka-aresto ko ay makakatulong ako kay PRRD, gagawin ko. Doon ko nakita, wow, grabe yung kanyang pagmamahal sa ating Tatay Digong, yung kanyang loyalty. Kaya, tingnan mo, kaya nanalo silang dalawa ni Senator Bongo dahil naging loyal sila kay PRRD. Tumaas pa ang ranking nila, dumami ang boto nila dahil to the very end, naging totoo sila sa kanilang kaibigan na si Tatay Digong. So, tingnan nyo yung mga bumaliktad. Tolentino, Pacquiao, mga dating PDP yan, pati si Abalos, PDP rin yan eh. So, tatlong PDP, bumaliktad, napunta ng Partido Federal ng Pilipinas ng Pangulo, ayun, diretso inidoro. So, loyalty talaga, ang importante sa Ito, magbasa tayo sa mga comments, Sunrex Ching Chua, para di na makagasto ng private plane. Oo nga, makatipid pa ang taong bayan kasi lumalabas yung pagdala kay Tatay Digong doon sa Netherlands, tayo ang nagbayad nun. Hindi sila. Bren Oval, nasa Pasay, Manila naman, ICC investigator. O nga, narinig ko si Senator Bato na sabi niya, magkakandak daw sila ng Senate investigation, ipapatawag nila yung mga Philippine officials na involved doon kasi may mga ICC investigators nasa isang hotel sa Davao, Pasay. Tinatawag nila ang mga retiradong pulis at pinipilit na pipirma ng affidavit para gamiting ebidensya or testigo laban kay PRRD sa trial niya sa ICC. So, ibig sabihin, kulang pa sila ng
kulang sila ng ebidensya. Bakit ngayon pa mag-gather ng... so, mabuti naman yung mga police, retired police na pinapatawag, nag-report siguro, kaya nalaman natin. I don't know kung ilang pinatawag at ilan ang pumirma sa affidavit, ilan ang hindi. I believe mas marami yung hindi pumirma. Kasi makikita mo, yung resulta ng local absentee voting, maraming active na police. Hindi lang marami, halos lahat. Talagang Maka Duterte pa rin. Malaking sampal sa muka sa administrasyon ngayon yung resulta ng local absentee voting dahil ni isang kandidato ng alyansa walang nakapasok sa Magic 12. So, presidente ka, ikaw ang commander-in-chief, yung mga sundalo at pulis mo hindi naniniwala sa iyo. Mas naniniwala doon sa kandidato ng kalaban mo. O anong ibig sabihin nun? Kaya siguro, natataranta sila. Kaya ito na, gumawa kunuhay ng drastic action ng Pangulo. Resign kayo lahat. Panahon na para magbago. O, resign lahat. Akala ko, totohanan mababago na ang takbo ng gobyerno. As of now, iisa pa lang ang sinibak. DNR secretary lang. Ang iba, karamihan, retain. Ang iba, recycle lang o pre-promote. Isa lang pala ang tinawag na lang sana. O anong sabi naman ni E.S. Bersamin? Gawin daw, mas mabuti daw doon, hindi sila nagmukhang diktador. So, mas honorable daw yun ng pamamaraan, yung mass resignation, kaysa yung tatawagin nila yung isa o dalawang sisibakin, mapapahiya daw. Ay, kahinaan talaga ng leadership ng... Anyway, salamat kay Senator Bato. Enjoy your time sa ating minamahal na Tatay Digong. Salamat sa loyalty mo sa pamilya Duterte. At ito, may isa pang dagdag, yung nagsabi na si Senator Bato sa isang interview na he is confident they have the numbers ma-acquit si BP Sara. So that's good news. Okay, salamat sa pagsubaybay nyo sa channel na ito, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin ay pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Pero mapag-ilisan aman ulit sila. Di ba? Diyan sa taga mo. Wala na na motor ko videoan ano ba? Ay, katak serius. Bet, yan na. Natuloy ang sila. Napiko pa sa langsang ko ba? Bali na kung may ganyan na da. Oh, sige. Ayan. Og karon nindot na gid kayo ang ilang balay. So nakabalay na gid ka. Wala na gid ko. Nindot na gid kayo oh. Lahat ko salamat dito sa Ginoo nga Oh. nasa
salamat sa Ginoo nga og sa nag-sponsor ani nga og nagatan sa video nga nakabalay na gid ko. Oh. Salamat pod kayo. Salamat.